Good day, car buddies! Another day, another car that we will be reviewing. And for today's video, we're here at City Motors Las Piñas. And yes, I'm Mikay, and we're here with our newest car view angel, Aya. Ayan. And we will be reviewing this 2026 Mitsubishi Xpander GLX Automatic. So, if interested kayo, you can contact Sir Johnny. Ipa-flash na lang namin yung contact details. Iniimbitahan din nila kayo para ma-test drive ang mga available units dito sa Mitsubishi Las Piñas. Hanapin nyo lang si Sir Johnny. And before we start this video, don't forget to hit like, comment down below, and subscribe sa aming YouTube channel para lagi kang updated sa mga bago naming videos. So, ayan, let's start our review with Ate Mikay. Na-feature na namin sa inyo yung top spec at formadong Xpander, which is the 2026 Mitsubishi Xpander Cross. But there's still 3 more remaining variants. The GLS Automatic, GLX Automatic, and the GLX Manual. And what we have here is the GLX Automatic. Kung yung Xpander Cross cost at 1,378,000, this GLX Automatic costs at 1,159,000. So that is 220k less, and ito na ang pinakamurang automatic ng Xpander. So if you're looking to buy an MPV and yung budget mo is around 1 million to 1.1 million, let's see kung anong meron itong unit dito. Yung mga specs and features naman itong GLX Automatic is 99% same lang dun sa GLX Manual. Well, yung 1% is yung transmission. So, let's start the details with the engine. The Xpander's engine is the same in all variants. Powering this 7-seater MPV is Mitsubishi's 4A91 naturally aspirated 1.5-liter 4-cylinder gasoline engine paired with either a 4-speed automatic transmission or a 5-speed manual transmission. Its max output is 105 PS and 141 Nm of torque. For the warranty, Mitsubishi offers 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. So, close na natin to so we can discuss our exterior. And for color options, we have 3. This graphite gray metallic, jet black mica, and blade silver metallic. Dito sa ating front fascia, one main na nagbago dito is yung ating grills. Ayan. So, meron na tayo ditong silver accent sa taas. And itong gloss black part natin, meron na siyang mga lines na verticals. And ayan, of course, nandito pa rin ang ating Mitsubishi logo in chrome. And yung lower bumper natin, ayan, nagbago na rin siya. This is in black plastic. We still have the fog lights, but it is in halogen and same sa ating headlights. Ayan, multi-reflector with halogen lights din siya. And yung turn signal lights natin is nandito. Ayan, LED. And wala tayong DRLs dito dahil exclusive yung DRLs natin dun sa ating Cross and sa GLS. And of course, hindi mawawala sa ating Xpander itong ating Chrome Dynamic Shield. Another thing na wala is yung front camera natin and sensors. Yun lang naman dito sa ating front fascia. Let's see sa ating side profile. Let's start this with the wheels. And one thing na nagbago dito is yung ating rim design. Yan, same na to sa ating GLS. Same na rin yung size, which is 205/55 R70.
Ayan, yung braking system natin dito sa harap is disc brake. Sa likod naman ay drum brake. Ang ating suspension, MacPherson. Sa likod naman ay torsion V. And since di tayo naka-cross, wala tayong over fenders and roof rail. Ito namang ating side mirrors, ayan, two-tone siya, no, yung body color natin, and color black, ayan, black plastic dito. And ito ang ating turn signal lights, and this is a manual fold and power adjust. And itong ating window moldings, ayan, in color black lang siya. So kung maalala nyo yung sa cross natin, naka-chrome to, yung belt dito. And itong ating door handle, ayan, body color. And we have keyless entry, and ito ang ating key fob, ayan. So, very simple Mitsubishi key fob lang. And may function siya na lock and unlock, ayan. And for our dimension, it has 4,595 by 1,750 by 1,750 millimeters. And for the wheelbase, we have 2,775 millimeters and 225 millimeters ground clearance. And dito naman tayo sa rear end, ayan, we have our shark's fin antenna in body color. And yan, may spoiler tayo dito, our third brake lights, the foggers, and yung ating wipers dito. And yung lights natin, ayan, same as before pa rin naman to, lahat LED, yung tail lights natin, and yung ating reverse lights, except itong ating turn signal lights, which is in halogen. And we have here our reverse camera, but still we don't have the reverse sensors. But, ang nagbago din dito is yung ating lower rear bumper. Ayan, kung mapapansin nyo, mas naging rugged siya or mas nakalabas yung shape ng ating lower rear bumper. And ito, meron tayong reflectors dito. And nasa pinakailalim, yung ating spare tire and full size yan, naka-mugs na rin. So, kahit base model to, hindi siya tilipid, diba? So, yan, buksan na natin to. Ayan, one good thing dito sa ating tailgate, we still have the gas strut assist. Ayan. And yung level dito, easy lang siya ma-access. Medyo, ano lang siya, no? Easy lang maglagay ng cargo dito. And ayan, ang ating cargo capacity, makikita nyo sa screen. And itong third row seat natin is 50-50 folding. Ayan. Ayan, and flat din siya. And yung second row seat naman natin is 60-40 folding. So, if you need more cargo capacity, you can fold that and if wala naman kayong passengers. Dito sa ating right side, yung tools natin. And dito naman, may compartments tayo. Ayan, with dividers. Very spacious na rin to. So, yun lang naman dito sa ating likuran. Isara na natin to so we can discuss ang ating safety features. And we have the dual airbags, ABS with EBD, stability and traction control, active EO control, the hill start assist, and reverse camera. So yun lang naman dito sa ating exterior. Tawagin na natin si Aya para sa interior. So, thank you so much, Ate Mikay. Ngayon naman, sisimulan natin ang interior dito sa driver side ng door panel. Dito naman ay makikita natin ang gamit dito ay hard plastic. Itong lahat, then may accent lang siya ng silver. So, ito yung door handle natin. All black lang siya. Then, we have auto up and down sa window. So, dito naman tayo sa lower part. Meron tayong dalawang bottle holder and small compartment. So, sa speaker naman natin ay we have 4. So, kung i-compare natin siya sa expander cross, sa expander cross kasi ay may leather part, pero ito ay maganda pa din kasi may fake stitches siya na parang leather part pa din. So, tignan naman natin sa loob. Sa seats naman natin, all black siya with design ng perforated. All fabric na siya, and then sa controls naman, 4-way manual adjust, and sa kabila ay same lang din. So, sa left side naman natin, all black hard plastic. Then sa aircon vents natin with accent ng silver. Sa controls naman natin ay para sa side mirrors and the rest is blank. So sa steering wheel naman natin, ang material na ginamit ay urethane unlike sa expander cross na leather siya. Pero dito ay bago pa din naman yung design. So all black siya. Then dito sa switches natin ay naka-glossy black.
Then, dito sa logo ng Mitsubishi ay naka-chrome. So, sa controls naman natin, dito sa left side ay infotainment and the right side is standard cruise control with calls. Sa stocks naman natin, dito sa left side ay manual headlight and dito sa right side ay manual wipers. So, i-check naman natin kung tilt and telescopic siya. Baba muna natin. Then, ayan. So, tilt and telescopic na siya. Check naman natin yung sa busina. So, check naman natin yung mga visors natin. Dito sa driver's seat ay walang mirror. Then, sa passenger seat ay may mirror pero walang lights. So, yung lights natin is nasa gitna and halogen. So, may mic din tayo dito. So, dito naman sa rear view mirror natin ay manual. So, sa dashboard naman natin ay all black, hard plastic with accent ng silver na same sa design ng door panel. And we have compartment na may division. And sa glove box naman natin ay kasya ang 1.5 na Coke with Alphonse. Charot! Damn! So, wala tayong armrest pero meron tayong compartment dito. Ayan. So, malalim siya kasing lalim neto. Kalahati ng kamay ko. Then, meron din tayong cup holders, dalawa, and malaking ano? Oh no! And meron tayong napakalaking manual handbrake, gaya ng sabi ni Ate Mikay. So, sa shift knob naman natin ay black with silver accent and park, reverse, neutral, drive, second gear, and low gear. And yung dito naman natin ay glossy black with silver accent. So, sa harap naman natin ay may compartment dito na kasya ang phone. Then, dito naman ay may small compartment, siguro lagayan ng candies. And we have USB port na type A and 12-volt socket. Then, sa gilid, may compartment din tayo, parehas dito. Then, ang nawala lang dito ay yung tray sa ilalim ng passenger seat. So, sa aircon controls naman natin ay manual with heater. Then, yung keyholes natin ay illuminated. Then, para makita natin yung infotainment. So, sa infotainment naman natin ay mas maliit siya sa expanded cross kasi yun ay 10 inches, ito naman ay 7. And same siya sa Mirage G4. And powered din siya ng Android Auto and Apple CarPlay pero wired. So, proceed naman tayo sa ating gauge. Meron tayong dalawang analog and small screen na white lit. So, kapag pipindutin natin to, malalaman natin yung information. Ito ay odometer, trip A, trip B, 000, distance to empty, and average fuel economy and PMS. Magaan yung steering wheel niya kasi naka-EPS siya, pero hindi sumusunod yung guideline sa pag-ikot ng Monobella. So, that's all sa harap. Punta naman tayo sa second row. So, sa taas naman natin, meron tayong 4 na aircon vents with fan speed control. Then, meron tayong dalawang grab handle. So, sa seats naman natin ay black with design ng perforated. Wala tayong armrest pero meron tayong dalawang headrest. And sa adjust naman niya ay, ito ay sagad ng sa harap and ito naman yung sa likod. Nare-recline din siya. Ayan. Then, ayan. And sa space naman tayo, sa headroom ko ay 2 dangkal. Sa kneeroom ko naman ay 1 dangkal. And sa seats naman dito, meron tayong back pocket. Then, dito sa tunnel ay medyo mataas siya pero carry naman tapakan. And dito ay wala tayong kahit ano. So, sa door panel naman natin ay same siya sa driver seat. Hard plastic black with silver accent. Then, halos same lang din talaga. May 2 bottle holder dito and small compartment. And ito ay malaki yung sa window niya. Ayan. So, punta naman tayo sa likod. So, napakita ko na last time kung paano pumasok sa third row. And ipapakita ko ulit siya ngayon. Yan. Yan. What the dog doing? Pasok na po tayo. So, last time ang kasama natin ay si Ate Maplu. Ngayon naman ay kasama natin si Ate Mikay. So, Ate Mikay, kamusta ka naman dyan? Okay naman, actually. And
Natutuwa ako kasi medyo mataas yung seat dito kasi 'di ba usually sa mga MPV medyo may kababaan yung seat dito sa third row seat. And as a 5'7", may katangkaran at may kalakihang babae. Yung legroom dito, okay lang naman siya. Enough lang siya para sa akin. Maluwag siya actually for me. Or dahil lang na-slide to. Pero pag sagad to siguro medyo uncomfy na sa akin. So, mas maganda to sa mga pitit like you. And dito, ayan, ganyan lang siya yung headroom natin dito. And meron ditong paganyan. Hindi ko alam para saan to. Sa seat belts. And yung seat, okay naman. Alam ko na ano naman to. Yung sa headrest. Sa headrest. Yes. Nare-recline ba natin to? Nare-recline ba to? Check. Oo, nare-recline naman siya. So, okay naman. Ma-adjust siya. So, yon. So, dyan naman sa right side mo ate, anong meron dyan? Ito, meron tayong window dito, which is malaki. So, pwedeng may view pa rin yung ating third row seat, no? And wala tayong charging port, pero meron tayong 12-volt socket dito. Ayan, very traditional. Ayan, may compartment dito na maliit. Pwede nyo lagyan ng cards. Di ko alam, may cards ba yung mga uupo dito sa third row seat. May cup holder dito. And maliit na compartment, lagayan ng candies. I miss you, honey. Ayun lang naman ang meron dito. So, dyan ba? So, dito naman sa aking left side, may window din siya and cup holder, then small compartment na, yun nga, lagayan ng candies and handle. Candies. So, sa space ko, para sa akin ay sobrang luwag. Kasi ang height ko ay 4'11", so isang dangkal sa headroom and sa knee room ay siguro isang dangkal din. Ayun, so far naman, okay naman. And 2 passengers ang pwede dito. Maybe kung maliliit talaga, 3, but recommended is 2 only, di ba, for safety. So, yun lang naman yung sa interior natin. So, labas na tayo. Ayan, to wrap it up, car buddies. So if you want to buy an expander na automatic and you would want to save a 200K instead na yung crossing bibilhin mo, ayan, na-show na namin sa inyo ang features nitong 2026 Expander GLX Automatic. Thank you so much, Sir Johnny and Mitsubishi Las Piñas for giving us opportunity na ma-features itong unit nyo para mapakita din namin sa inyo. Ayan. And of course, thank you din sa inyo, car buddies, our viewers. At dahil umabot ka dito, no, at alam ko namang nagustuhan mo tong video na to, pa-like nitong video, comment down below if may suggestion ka or may gusto kang ma-feature namin na car. And of course, subscribe ka na dito sa aming YouTube channel. And if you want more videos and update about us, nag-upload na din kami ng short content sa aming FB page, CarView PH. Pasyalan nyo na din and i-follow nyo na rin. Ayan. Yun lang naman, car buddies. And see you on our next Videos! Bye! And ayan, nagsama ang pinaka-cute at pinaka-tall, diba? So, sa next frame, makikita natin ang mga height ng mga host dito sa CarView PH. Thank you for watching, car buddy. So, abangan nyo na lang ang vlog namin ni Aya, which is a 2026 Mitsubishi Expander GLX Automatic. So, abangan nyo yan sa aming YouTube channel. And make sure to like this video and follow our Facebook page. Bye-bye! Ano ba? Sabi niyo bye-bye! Oh,